Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang umaga po sa ating lahat, yung ating mga nakikinig ngayong Lunes ng umaga. Ito po si Karen sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ngayong umaga po ang last week actually ng season 1 ng ating programang Kwentuhang Katoliko. Mamaya kwento natin kung ano ang last week ng season 1. Pero bumati po muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Ito po ang inyong kakwentuhan sa ere, Sister Tess David. Ano nga ba yung season 1? Ibig sabihin, naka 14 weeks na tayo. Pang 14 na linggo na po natin ngayon. Mga sisters, diba? Akalain mo. After those many weeks of survival, we survive. Yung mga daldalan natin on the air. Ano na ba yung narating? Pero di ba uso ngayon kahit Lunes, hindi Throwback Thursday Kahit Lunes, mag-throwback pa rin tayo. Actually, itong buong linggong to, throwback So, ibibit natin yung Throwback Thursday. Throwback Monday muna. Throwback Monday tayo. Ano nga ba yung Kwentuhang Katoliko para sa atin? Balikan nga natin, mga sisters. Di ba, concept ng Kwentuhan Katoliko para imbibe yung mga katikista talaga yun. Ang original concept natin mai-share natin kung paano ang pag-share ng faith natin. Oo. So, sa Kwentuhang Katoliko, definitely, yung scope nito, talagang sa Catholic faith ng nating lahat. And at the same time, yung mga hindi natin dating naririnig na mga pinag-uusapan nating mga Katoliko, imagine, kailan ko lang nalaman na yung salitang apologetics. Sa totoo lang po, hindi ako nagmamarunong. Yung pong totoong naging karanasan ko dito sa ating programa talaga pong naging mayabong, naging mabunga po yung karanasan ko rito. Kaya talaga pong proud ako dahil sa ang Kwentuhang Katoliko ay isinilang bilang bahagi o kapamilya ng BKK o ng Barkadahan kay Kristo. Actually, yung Kwentuhang Katolikong yan, maraming nagawa sa atin, di ba? Yung una, marching orders ni Father Pep, apologetics and catechesis. Oh my goodness. Mapapa-review tayong lahat. Kasi, tama ka, Sister Tess, maraming topics o maraming paksa yung madalang lang dinidiscuss, di ba? Pero, napansin natin, maraming nagre-request sa ating mga listeners certain topics at natutuwa sila. Yung napapansin ko, pag nagdi-discuss tayo ng church history, may mga nagko-comment na hinihingi nila na dagdagan yung topics on church history, di ba? Oo. Yung kagaya ng nasabi mo, yung mga pahabol pang texters, nagre-request talaga tungkol sa pinagmula ng ating pananampalataya, sa church history nga, na sana raw mag-inject pa tayo or mag-add pa tayo. Diba? Oo nga. Talo pa natin nasa RE class, no? Religious education. Grabe. Grabe yung research natin. Kailangan paghandaan. Hindi pwedeng pero at least tayo dito sa ilang buwan natin pagsasama, na-realize natin talagang ang daming hindi malinaw sa atin. Opo. At kung ano man yun alam natin, tumatalis na sa totoong turo ng simbahan, no? Kasi marami sa alam natin, parang kwento na lang na umaabot sa atin Siyempre, alam naman natin, lalo na sa panahon ngayon, yung kwento, lumilipat, pag sinisalin, umiiba kung minsan. Lusaw na siya. At least kung nakukuha natin yung original concept ng mga ginagawa natin sa simbahan at turo ng simbahan, maganda, no? Opo. At saka, nare-revive natin. Kumbaga, kagaya ng nasabi mo, Tita Shore, kung lumilis man, nahahatak natin pabalik. Hopefully, maihatak natin todo. Very hopeful tayo kung dyan. maintindihan lang talaga natin kung ano bang pinagmulan, bakit naging ganito, no? Yung ginagawa natin. Sige. Ay, maganda. Anuhin natin, maya-maya, umpisahan natin. Ano nga ba yung ating mga favorite
favorite na naging topics sa ating mga kwentuhan at ano yung ating naging experience. Isama na rin natin ano yung mga favorite songs natin. Naku, ang dami niyan eh. Kasi actually, na-excite ako sa Kwentuhang Katoliko nung sinisimulan natin, di ba? Nung nagme-meeting pa lang tayo, hindi pa tayo umiere. Kasi kailangan may mga nakalapat na kanta. At marami naman yung mga awitin na maaari nating gawin. Pero kailangan alam din natin kung ano yung Related sa paksa. Oo. So, napa-research tuloy tayo, di ba? Kung ano yung mga pwedeng gamitin na awitin na marami hindi rin naman familiar. Tapos, natutuwa ako pag kunwari, may naaalala ako eh. Ito, ipapatugtog natin yung awit ngayon. Yung awit ni San Lorenzo Ruiz. Naalala ko nung pinatugtog yan nung unang beses kasi Martyrs yung paksa, di ba? May nag-comment, sabi niya, saan po mabibili yung awit na yon? Saan makukuha? Kasi ramdam na ramdam daw nila. So, eto, pakinggan muna natin. Ang aking pastor, pinagiginhawa ko, lubos. Handog niyang himlayay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay, ang Panginoon, ang aking pastor, pinagiginhawa ko, lubos. Madilim na lapak man ang tatawagin ko, wala akong sindak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko, lubos. Inihahanda niya sa akin ng sandulang, maging sa harapan ng aking kaaway. Kasiyahan niyang ulo ko'y lanisan, saro ko'y punuin hanggang sa umbaba. Ang Panginoon ko, ang aking pastor, ang ginhawa ko, lubos. Kagandahang loob, pawang kabutihan, ang tanging kasunod ng buhay kong taglay, doon sa tahanan ng purong may kapal. Nais kong manahan magpakailanman,
Babalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Mga sisters, pagkatapos, actually si San Lorenzo Ruiz, topic natin yan later on na eh. Pero 'di ba, yung pinagmulan ng ating pananampalataya, martyrs din eh. So yung apologetics, waging-wagi, kumbaga pasok na pasok. Pero Sister Tess, sabi mo, hindi mo masyadong kabisado yung apologetics eh. Kasi hindi gaanong pinag-aaralan naman talaga 'yan, 'di ba? Oo. Kasi ang habilin sa atin huwag tayong makikipag-away kung tungkol lang dyan, di ba? Sa Oo, faith diba? natin. Tama. Kaya naging subdued yung alam natin Opo. Natulog tuloy. Tama. O, yun. Oo. Kasi yung idea rin natin ng apologetics kasi ngayon, parang nakikipagdebate, 'di ba? Oo. Yung nakikipag-away. Pagalingan. Pagalingan. Oo. Pagdating sa, yan, nagiging bookish tayo talaga kung batay sa ganitong teksto, sa ganitong reference. Oo. Ayan, di ba? Oo, Ganun ang, kasi kaya nga tayo binabawal dahil sa Katoliko hindi naman talaga bukis as in yung Biblia lang ang basehan, di ba? Tama. May basehan tayo rin na turo ng simbahan. Oo. Tapos, nung nagbukas tayo nung nag-review tayo, nung yung mga girls ay nagbalik libro, hindi pala ganun yung apologetics. I mean, that's naman, may isang pamamaraan naman na okay din naman yung ginagawa nila kung gustong makipagdebate. O di, sige, makipagdebate. Pero hindi lang pala yun yung pamamaraan, di ba? Nagsimula pala yung apologetics in defense of faith. So, syempre, pag dinidefend mo yung pananampalataya, pinapaliwanag mo. Bakit ganito? Saan nagmula yun? So, dun, kung sa present day, dyan na pumapasok yung church history. Yung Kasi, mga request nga. Oo. Kasi sa ating mga Katoliko, hindi naman tayo mahilig magipagdebate talaga eh. So, other sex lang naman yung yun nga, yung talagang mainit sila, maalab sila na magipagdebate sa mga against Catholics. Kaya yun. Yan ang problema sa Katoliko We take for granted kung ano yung nasa atin. Sa atin naman talaga yung librong yun yung Biblia, yung di ba? Bible. Yung Bible sa atin talaga yun. Kaya, Kailang taken for granted talaga. Pero mabalikan ko yung ating experience, yung ating personal experience sa Kwentuhang Katoliko. Let's get personal this time. No, showbiz? Oo, showbiz. Okay. Medyo. Nung nagsisimula tayo, di ba, hindi naman tayo mga magkakakilalang lubusan. Yun, imagine. Nasalang tayo dito. Sino ka ba? Ikaw, sino ka? Ako, Sino ako? Yun Diba? O, di ba? Oo nga. First time tayo pero ikaw, Ito, dati matagal na tayo na. nagkikita. Ay, to. Pero hindi tayo nagkakausap. Nagkikita lang tayo sa... Hi, hello. Hi, hello lang. Kasi yung kaibigan niya, kaibigan namin. May mutual friend. Parehong katikista. Kaya nagkikita kami. Oo. Pero, di ba kayo nagtaka nung una tayong mag-meeting na tayong tatlo, kasama si Imagine, Sister no? Day, biglang naghahalakakan na lang tayo. Yun nga, no? Siguro talagang pinagtagpo-tagpo tayo ng tadhana. Imagine. Kasi kung magkakaiba tayo ng nasyon in terms of our personalities, siguro hindi tayo magkakatagpo-tagpo. What do you think? Oo. Ano lang yan? Alam ng Diyos yan. Oo nga. Yung talagang, ang tawag dito, talagang isinugo tayo rito. Ay, may kwento ako. Sabi mo kasi showbiz eh. Alam mo bang may mga co-hosts or sa mga programa, di ba? Either TV o radyo, pag pinakikinggan mo daw sila sa TV, akala mo very, very close. I mean, nanonood ka sa TV or nakikinig ka sa radyo, akala mo very close. Kasi good chemistry, tapos akala mo ang sweet-sweet. Pero pag nakatalikod daw pala, nako. Isnaban blues na. Isnaban blues. Ganun. Pero tayo, hindi eh. Buti na lang tayo, yung hindi. chemistry natin, kakaiba eh. Alam mo ba, Sister Cher, itong si Sister Karen, first meeting namin, Feb 11. Oo, sa Fiesta ng barkadahan. San Lourdes. Tapos, hinihingal to pagbasa. Kasi late ako noon. Oo. Pero, in fairness, naka-ano siya, sexy dress. Yung ano niyan, tawag dito? Nakabalabal Yung naman ako. nakabalabal siya. Akala nila Oo. kung ano yung sinusuot ko. Ikaw Pero, talaga. Hindi ko abot isipin na siya pala yung makakatrabaho natin. Although si Father Gabs Concepcion,
Si Father Pep. Oo. Kami. Sa akin lang yun. Ayun. Sinasabi niya before na itong si Karen, sabi, yan ang makakasama niya sa ere. Okay, fine. Ba, right after that, nung magkatingin na kami, Wala na. Wala. Appear dito, appear dyan. Ayun, appear tayo. O, di ba? Pero, Oo di ba, nga. nung, syempre, pag sa una, di ba, medyo, well, hindi naman tayo nagkailangan, pero di ba nagpapalagay ang loob pa Kumapa pa. tayo? Oo, parang nagkakapaan pa eh. Mm-mm. Pero di ba, kahit ganun yung ating, syempre, hindi pa tayo masyadong magkakakilala. Mm-mm. Pero pag nagbasa na tayo, dire-diretso na. At saka walang hindi mo mararamdaman yung, nakaaangat ang utak Yung nito. ganito, Oh. yung ganito. Ay, Oo, grabe. wala. Walang alanganan. Wala. Walang pag-aalangan sa bawat isa. Diba, Oh, kahit sister? hindi ako kumikibo, no? Oo. Ayun Talagang eh, yun eh. personality. Talagang personality-wise, understood naman yun eh. Ako lang naman yung madaldal sa inyo. Dito lang pagka, at saka kung kailangan. Pero, ewan ko lang, sa labas ba, ganun din ako? Oo. Sa inyo lang. Ako nagtitimpi kaya hindi madaldal. Pero kapag nakakalimutan kong magtimpi, ayan, Lumalabas na. daldal mode na naman. Pero ayun nga siguro yung biyaya din. Kasi sa ating pagsasama, 'di ba? Nagdadasal naman tayo kahit papano, kahit informally. Tapos laging nasa utak natin o lagi nating iniisip kasi yung trabahong ito Oo. ay hindi para sumikat si Maria Teresa. Oo, hindi nga. Kaya doon ako talagang masasabi kong natutuwa ako kasi yung focus natin, yung trabaho, although talagang yung community na-develop natin Oo. sa ating magkakasama. Tsaka 'di ba nakakatuwa kasi kahit may mga hindi tayo nakikita, ibig kong sabihin may mga tayo may researchers, yung mga OJT natin, yung mga students na Oo. katulong natin. Tapos, nako, mga listeners, hindi lang po kayo yung nakikinig sa amin ng ganito. May mga monitors po kami. Anong ibig sabihin ng monitors, Sister Maria Teresa? Talagang binuo mo si Santa Oo, Maria. syempre. Of course, no, sila po yung mga ang tawag dito, nagkikritik sa atin kung ano man yung mga Para ma-improve. dapat na improve, dapat na i-develop. Kaya malaki pong bagay. Tsaka pinapasalamatan natin yung mga nag-OJT dito sa istasyon Oo. dahil malaki yung naging contribution nila nung sila ay naririto pa sa atin. Oo, akalain ba naman ninyo, may mga 8 kaming nakikinig, tapos pagbaba namin sasabihin, Tita, masyadong malakas yung inyong background music, pahinaan po ninyo bukas. Tita, yung pagkasabi po ninyo ng ganito, parang hindi tama. Pati yung labubulol. Talaga yata ang ganyan. Pero it comes naturally kung ano talaga tayo, no? Naalala kong bigla, pating hagik-gikan natin, di ba? Sinensor nila. Oo, napansin. Napansin. Wala, ganyan tayo. Oo, eh. pero Natural ikinatutuwa lang. natin yun, di ba? Kahit gaano pa kabagsik yung ating mga monitors, tuwang-tuwa pa rin tayo kasi alam natin na yung pagmo-monitor nila para din sa ikabubuti at ikaka-improve ng ating programa. At saka, isa pa, kasi sa iba, kapag na-critic ang ganyan, ayoko na. Tatabangan ka na ng loob. Ay, oo, tayo Pero hindi sa atin, iba yung dating eh. Nag-enjoy pa tayo Oo, habang naririnig enjoy nga natin. tayo. Wow, dapat pala ganun yung gawin ko. Yung mga Oo, isip bata, hindi ba? oo. So, ang ganda. Tsaka positive kasi lahat. At alam naman natin, yung mga pag-critic sa atin, positive din. Hindi naman tayo kinikritik para lang pulain. Oo, para ibagsak tayo. Oo, para kaya ang ganda din. Maganda. Kaya, di ba, masasabi naman natin, naging magkakaibigan tayong lahat. Mas maganda yun. Yung mga naririnig po ninyo sa ere, naging magkakaibigan, tapos pati yung ating yung mga tumutulong sa atin behind the scenes, naging mas kaibigan din natin sila. Pati yung mga listeners, di ba? Oo, para bang lahat nakakapalaga ang loob natin. Oo. Lahat. Meron na Masaya. tayong mga suking listeners pag nakikita ko na yun. Ayan, sina Brother Amando, sina Brother Bong, Bing, Santing. Oo, talagang master natin yan. Oo, tapos may mga kasama sa numbers. nai-enjoy din natin yung mga text nila na galing sa Bible verse, mga reflection Opo, din nila, no? opo. Comments, maganda rin. At saka Oo nga. hindi lang yung mga nakakapag-share sila tungkol sa paksang pinag-uusapan natin eh. Pati hindi nila, ang tawag dito, yung personality na mayroon na napapakinggan nila,
wala silang hindi sila alangan na ibahagi yun, di ba? So it means to say talagang magaan din yung loob nila sa Oo, atin. kaya kaibigan na natin sila. Etong awitin pong ito, pagkakaibigan, i-dedicate din natin sa ating mga listeners at sa ating lahat na rin. Ang sinumang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, inango sa dilim at kababahan. Ang kaibiga'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, at piling ko sa inyo ay magmahalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, inamo sa dilim at kababahan. Ang kaibiga'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinilit at hinirang upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Umayo kang magbunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, inango sa dilim at kababahan. Ang kaibiga'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Nagbabalik po tayong lahat sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Naku, nahuhuli yung mga kadaldalan natin. Sister Tess, ayan na, ayan na. Kung babalikan natin yung topics natin, ngayong linggo po, dadaanan natin uli, no, yung ating mga paboritong topics. Tapos, pati yung ating mga paboritong guests. Ay, oo. Yung ating guests na talaga naman pag nakakasama natin, nagiging hagik-gikan din yung episodes eh. Ang daming text pag sila nandyan. Opo. Oo, ano? Akalain Kakaiba mo. yung charisma kasi ng mga celebrity natin ito eh. Oo. Yung unang guest natin na hindi pari muna, si Janet, di ba? Oo, yung Oo, isang bata. OJT student natin yan. Eh. Mature student si Janet, may asawa, tapos may anak. 'Di ba ang ganda nung pagbahagi niya ng kasi sacraments tayo noon, 'di ba? Nung kinukwento niya kung paano siya tinuruan ng kanyang nanay, tapos na ngayon tinuturo niya sa kanyang mga anak.
di ba, Sister Shirley and Sister Tess, yun naman dapat ganun yung pagsasali ng pananampalataya. Oh, yung upbringing nung naging student guest natin nung araw na yun, I still remember, sabi nga niya, nung maliit pa siya, tinuturan siya ng nanay niya, and then nung nagka-anak na siya, ganun din, mas naintindihan niya kung ano yung tinuturo ng nanay niya sa kanya, na siya namang ginagawa niya, in-apply niya sa kanyang anak. Oo. No? Hand-on. Oo, Oo. naging, O pamana. oo. Pamana. Kaya nung sinama nga niya yung baby niya, si Colleen, sabi ko, hala, Colleen, baby talagang 2-year-old yata. Lalaki ka lang ng konti, i-recruit ka na namin. Oo. Tuwang-tuwa si Janet, sabi niya, sige, ipaparecruit na daw niya yung baby. Habang maliit. Oo. Oo. Tapos, sino pa yung mga susunod nating guest? Of course, Ay, nako. Ang isa sa mga paborito natin, of course, si Father Bong Feliciano. oo, si Father Bong, sinamahan talaga tayo. Parang ano pa yan nangangapa pa lang tayo dito sa imagine, ating no? programa. Talagang parang ginabayan tayo ni Father Bong. Very well appreciated yung pag-guest sa atin ni Father Bong nung oras na yun, di ba, Panahon Sister yun. Tess? At saka, yung paksa natin nung panahon yun about Holy Week. Oo, before Holy Week kasi paghahanda na ng ating Sa mga Semana sarili Santa. para Oo. sa Semana Santa. So yung mga kaugalian, 'di ba, sa mga parokya. Alala ko yung sabi ni Father Bong, yung Stations of the Cross, 'di ba? Kasi ito yung ang haba pala ng history ng Stations of the Cross. Yung traditional na stations, tapos later on may iba-ibang version, pero sabi nga niya ito ay paggunita sa kung ano yung dinaanan ng ating Panginoon. Ang ganda nung discussion natin noon, nag-enjoy ako. At saka kung yung Stations of the Cross or Way of the Cross, meron din palang Stations of Resurrection. Oo. O Diba? Station of Light. O yun. Oo. Kaya, Way of Light. nagka-interest tuloy ako. Ay, re-research ko nga yan namong. Kaya yun. Nalaman ko. Na-research mo na. Ay, Nalaman pagbalik ko. ni Father Bong, papadiscuss natin yun. Father Bong, kung kayo po ay nakikinig, may assignment na kagad kayo. Miss ka na namin dito sa booth. Oo, pang second season na yan. Oo. Yun. Tapos sino pa? Si Father Pep, of course. Ay, oo, si Father Gabby Conception. Oo, sino ba yung may pakana ng programang to? Ayan, yung paksa natin naman about Flores de Mayo. Mm-mm. Santa Cruzan. Oo. Pero nung una, ano nga ba yung unang guesting ni Father Pep sa atin? Parang nakalimutan ko Oo na. nga, no? Sino pa naman yung bossing natin? Oo nga Grabe. Di ba sabi ko, Nakalimutan ko na mamememohan na talaga tayo niyan. Oo nga, nun. Pero So, ano, di yung ba? recent Yung lang ang tuwing natandaan nandito ko. si Father Pepe, nagliliwanag yung ating yung ating booth. Kasi alam naman natin na pag nandyan siya, talagang gagabayan din Oo. yung ating discussion Oo, well guided talaga tayo sa kanya. Dahil yun naman talaga yung ano niya, yung pagpupursige niya, yung determinasyon niya para mag-evangelize, talagang ramdam na ramdam natin. Naalala ko na kung ano yung topic ni Father Pep na Ano? puro hagik-gikan yun, ha? Ano kasi yun? Passion Sunday. Oo, passion. yung Yung- Palm Sunday, tapos Oo, I remember. kinukwento niya kung ano yung ginagawa sa mga parokya tapos may kinuwento siya na may pari daw na Sa nahulog. Keyo. Ayan na, So- kahit wala nahulog sa kabayo kasi Sumakay ng kabayo. imbis na Nag-Leon Na-miss ko yun, o nga tita. Ayun, sayang yun. Talagang, kami talo, humagigik na humagigik sa kwento niya. Meron ng sikaretong ibubulgar, kaya lang, Sabi hati niya. natin lang to. Hati Sikareto natin. pong nasabi. Sa buong radyo. Dinig ng lahat. Imbis na donkey yung sinakyan kabayo. Kabay talaga. Father Oo Pep nga, talaga, akala nila napakaseryoso Pero, Tingnan mo, naalala lang natin, di tayo tumigil sa oo kakatawa. nga. Ay, grabe talaga. Kasi yun naman talaga, di ba? Yun yung importante din sa kwentuhan. Kwentuhan ng pananampalataya Hindi lang yung mga nakikita natin. Kailangan alam din natin yung behind the scenes, may community. Mm-mm. Kaya, syempre, pag may community, may katatawanan. Sabi ba naman, alam ba ninyo? Sabi niya sa amin, talagang asing kinuwento. Sa kalagitnaan, halakakan na kaming lahat. Hindi matuloy-tuloy yung kinukwento. Oo. So, Muntik na tayo. Yung break natin nun.
Halakakan pa rin. Halakhakan, Ang hagip na takas. hagip yata yung mga halakhakan sa mic, 'di ba? Tapos, naku, sumunod na yung ating mga guests. Sino nga ba? Yung mga, Yan. Malakas ang hatak ni Apong Bong Feli, no? So, right after ni Apong Bong, ang ating bossing, and then right after our bossing, ayan na, mga celebrities na ang dumating. sino ba yung nauna? Si Yes, Among Sister Ed ba? Sher. Sino Oo. ba kasing unang dumating sa mga celebrities natin? Si Among Ed data. Mm. Father Ed, Holy Para- Orders. Holy Orders. O si Among Jean Monsignor muna. Jean. Si Among Anointing. Jean Senior, Apong Opo. Anointing. oo. Anointing of the Sa sick. anointing. Anointing of the sick. Kasi sa sacraments tayo nun eh. Oo. Ang ganda ng mga paliwanag nila, 'di ba? Oo, talagang... Yung para sa atin, 'di ba sinasabi natin, alala ko yung sabi ni Tita Shirley nung una, Mm-mm. pag yung sacraments kasi yung pinag-uusapan, nagsimula tayo nung si Bernadette, yung kasama natin, Oo. sa penance muna. Tapos kinabukasan si Among Jean. Pag penance kasi, usually yung pagturo, parang 10 Commandments, napaka-checklist method. Mm. Ito ba ginawa mo, ito ginawa mo, ito ginawa mo, ito ba hindi, ganito, ganyan-ganyan. Pero nakakaligtaan natin yung relationship. May relasyon tayong itinataguyod sa Panginoon at sa Sa ating ating kapwa. kapwa. Mm-mm. Ayun, medyo na-discuss nung penance eh. Oo. Tapos nung diniscuss na yung... Yun guest natin si Bernadette. Opo. Oo. Kaya lang, nung sinundan ni Among Jean, mas lalong nabigyan ng stress. Oo. Kasi anointing of the sick, di ba? Oo. O, towards the end of a person's life, yun nga, itatanong ulit. Tapos ang ganda nung discussion. Relasyon talaga. Wow. At saka, nakakabuntong hininga kasi. Talaga naliliwanagan tayo sa mga ipinapaliwanag nila eh. So, iba talaga kapag mayroon tayong mga sumusuportang mga kaparian dito sa Oo. ating archdiocese. At si Among Jean, akala nila, kasi, di ba, ayan na, lalagot na naman tayo. Oo. Pagchichismisan na naman natin. Ang tawag sa kanya, stricto. Ayun, pag nakikita nila sa cathedral, kasi nga naman, pag nagmimisa yan, di ba? Alam ko yan, ex-kura ko yan eh. Pag akala nila, napaka-strict na, hindi makangiti. Kasi kung nakikita lang nila, pag nagmimisa, nako, Tita Shirley, na-discover yung pagbibiro din niya nung umabot na siya dito sa radyo. Ay, Kasi oo. iilan lang yung nakakaalam nun eh. Oo. Ang alam nila, ano siya, Talagang strict siya. Hindi sa radio, narinig nila palabiro din. Oo. Eh, kanina nga pinakita mo yung mga picture. Huwag mong bubukuhin yun. Ay, Hindi. lagot ako. Talagang stricto siya. Yun. Stricto siya kapag nagmimisa, di Ayun, ba? yun. Sabi ko na eh. Kaya Pero talagang... madidiscovering pinapakita ko yung mga picture niya na. Hindi, kasi batay lang sa sinasabi ninyo eh. Yung Mukhang stricto strict. o mukha niya stricto. Pag nagmimisa siya talagang emote na emote Solemn yung mukha kasi, niya oo. Di ba? Oo. Sino nga ba naman di mapagkakamala na hindi siya stricto, lalo na kung hindi naman siya talaga mahilig magbiro sa misa. Oo. di ba? Ngayon, na-discover mo na, hindi pala. Kaya So, anong nga. pangalan niya kasi? Si Father Vin Gasolin. Monsignor Vin Gasolin niya. Among Jean Si Among Jean. Diesel. Jean Teka Diesel. muna. Mayaya. Nakalimutan Lagot ko na yung naman gusto tayo. mo. Sanlibutan aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal. Isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan,
dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Nagbabalik pong muli ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Yan na, yung mga hagik-gikan. Pinag-uusapan lang natin kanina si Among Jean, hagik-gikan. Mas lalo naman yung kasunod, yung naging student daw niya. Si Father Ed. Si Father Ed. Ay, naku. Tuwing Nag-enjoy nandito- din tayo sa kanya. Oo, tuwing nandito si Father Ed, di ba? Twice na, di ba? Opo, Mm-mm. 2 beses at darami pa. Oo, darami. Coming soon. Coming soon. Ina-adjust lang ang schedules niya. Oo nga. Pag nandyan si Father Ed, kasi si Father Ed, kinuwento nga niya, di ba? Nag-aral naman kasi siya ng communications at nag-artista. Oo, hindi lang artista. Peta siya. Oo. Teatro. 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 Oo. Kailan ba natin siya naging bisita? Last week, di ba? Oo. So, nabulgar siya ng hindi oras. May nabulgar sa kanya. Alam mo bang natataranta ako noon kasi 'di ba katabi ko si Father Ed nagdi-discuss. Pero si Among Jean naman si Monsignor Jean Diesel nagte-text din, sinasagutan niya yung mga sinasabi ni Father Ed. Oo nga. Parang narinig mo na silang nagkwentuhan yung teacher at Harapan. yung student na nagbibiruan. Naku, sabi ko, paano ba to? Babasahin ko ba to mga text na to? May mga Latin pa naman. May mga Latin. Oo, no. Grabe, no split pa naman si Monsignor Jean Diesel. Grabe. Kaya nakakatuwa, di ba? Tapos maya-maya, magte-text din si Father Pep, sasali din sa conversation. Gusto ko nang sabihin sa kanilang, pwede po bang magsama-sama Ayun na na lang lang. kayo dito sa booth at Oo dito nga. kayo magbiruan? Siguro, yung mga listeners natin, Diyos ko.
Para ko nang nakikita na talagang, ay, nandiyan ang aking favorite celebrity quiz. Mga Di ba, ang celebrities saya, lahat. ang saya nila pag, ay nako, parang gusto ko yatang gumawa ng isang episode. Tayong tatlo ay magbi-behind the scenes at tayo lang yung magbibigay ng mga questions pero silang Sila tatlo ay nakasalang dito. isasalang natin na magkakasama-sama pero Nagkakagulo niyan. Hindi Going gentlemen ang mga ladies dito. hindi kaya sasakit yung tiyan ng mga listeners natin sa kakatawa pag nandyan na silang tatlo na pinagsama-sama. Ano kaya mangyayari? Ano kaya magiging scenario sa tingin ninyo? Ay, halakakan. Oo, no? Kay Father Ed lang talagang napupuno yung booth pag nagbiro na siya. Oo nga. Pero dagdagan lalim pa nilang na nga pong mag-explain. senior. Opo. Malalim Monsignor. silang kaya nag-enjoy din yung mga nakikinig sa atin eh. Tapos yung pinakabunso naman sa mga Oo. paring guests Si natin. Father Joel Si Gatos. Father Joel. Ay, nako. Alam mo ba, Sister Tess, si Father Joel mas bata pa sa ating dalawa, di ba? Tatlo. Siyempre, Tita Given. Given, Tita Given. Okay, forgiven. Oo nga naman. Pero matanda lang siya ng talong tulog sa atin. Okay, given. Pero di ba, Mm. tuwing nandito siya sa atin, Mm-mm. hay, ang lalim talaga ng mga dinidiscuss na talagang pati tayo, di ba, wow. Napapanganga. Talagang pag nag-explain siya, dire-diretso eh. Oh, alam mo ba, the first time na mag-guest, wala kayo ni Tita noon kayong dalawa lang. Galit na galit siya sa akin kasi Yung first nagmonolog. guesting niya. Oo, kasi nagmonolog. Paano ba naman hindi magmomonolog? Yung ating mga cellphone ay umaapoy sa dami ng texters. Kasi yung dinidiscuss niya si San Jose, ang daming tanong. At yung mga tanong, hindi pangkaraniwan yung parang hindi lang pa-cute na tanong. Mga seryosong tanong tungkol sa dinidiscuss niya. Yung history ni San Jose, bakit huli na nung nagkaroon tayo ng debosyon sa kanya, ano yung ibig sabihin. March 19 yun, naaalala ko yun Oo. hindi pala. May 1st. May 1st. May Yung 1st. March 19, kaming dalawa lang ni Bernadette Ayun, yun. ni Bernadette. Oo, pero kasi sabi namin, 'di ba, itutuloy natin yung discussion sa susunod na kapistahan ni San Jose, which was May 1st. Nung si Among Joel yung nagdi-discuss kasi ang ganda nung pagpapaliwanag. Hala, napamonolog siya kasi hindi ko mabitawan yung mga tanong, texters. yung texters. Mga texters, At alam ang na dami. alam mo na yung mga texters nakikinig talaga. nakikinig sa kanya at napukaw yung interes. Mm-mm. Kaya sabi ko, nako, sa susunod, hindi pwedeng mag-isa lang ako, lalo na pag si Among Joel yung kasama. Yes, oo. And true enough, yung mga susunod niyang discussions, di ba? Yung susunod niyang pag-guest sa atin, punong-puno ng, yung very Malaman. substantial, Oo. malaman na malaman. Naku, tapos, yung huli niyang pag-guest sa atin, hindi, second to the last guesting niya sa atin. Kasama si Father Manny Manny. Contreras. Na-discuss din yung Pentecost. Hala, yung dalawang paring yan, pinagsama. Parang superpowers. Oo, no. Siyempre ba Dalawang naman? pari ba naman? Pari ba Tsaka naman pareho ang silang tita. magdi-discuss? Yung pag-explain nila kung ano yung Pentecost, ano yung ibig sabihin, tapos kung ano yung activities. Hay, pag hindi mo ba naman naintindihan, ewan ko na lang. Kaya, very napaka lumalapit tayo sa kabanalan. yun yung term nakakatuwa. Sana sa susunod, yan, si Father Manny, sabi ko, bitin tayo, Among. Kailangan mag-guest kayo uli. Na-explain niya kung ano yung, kasi siya yung director ng Charismatic Communities, tapos siya rin yung director ng Ingmaya Pabalita. So sa susunod, may episode po tayong gagawin tungkol dyan. Kailangan malayo pa yung schedule niya. Naka-fix na para alam natin, no? Oo nga. Mapaghandaan din natin. Oo nga, para ma-promote natin. Maraming followers yung Kwentuhang Katoliko na na charismatic community. So, ipopromote natin yan. Ay, nako. Saka yung pagbabasa ng Maya Pabalita, Opo. yung magazine, Opo.
Mukhang maraming taong hindi nakakaalam na mayroong ganun na magazine. Yes. Ang tanda kaya ng mayap na balita. Kahit na. Pero kasi, kunyari yung mga bata ngayon, hindi na, ikaw kasi naaalala mo yung panahon na naman natin eh. Oo. Yung mga lola natin, kunyari yung lola ko, walang mintis yan. Oo. May maya pa balita sa bahay. Monthly, every oo. month. Hanggang ngayon naman, kasi Oo. Magsasab- sinustain ni sab- mami yung subscription. Feeling ko nga. sila. Hindi ba yung mga elementary natin ngayon, meron silang subject Kapampangan. Magandang practice din yan. Yes, Oo. yes. Kasi yung gospels, yung readings, Talagang- in Kapampangan. 1% lang ang English na makikita mo doon, halos Kapampangan lahat yun. Oo. Naku. Tsaka marami silang matututuhan dun. Kasi yung mga gospels, pati na yung mga reflections, nandun na rin. Nandoon, Oo. oo. Mm-mm. And Kung then gusto mong tumawa, mayroon kang parting Oo, babasahin may lita doon. mong bagya. Kung gusto mo makilala ang isang pari, mayroon Nandoon din din. yung corner. Oo. Tapos Tapos in kung- Kapampangan. Oo. Kung anong nangyayari sa buong Archdiocese. Archdiocese, mga Oo. parishes, Oo. mga activities Saka nila. kung gusto nilang i-plug din na kung anong nangyayari sa parishes nila, Yes. pwede Pwede nilang po. i-submit Oo. doon, di ba? Naku, kailangan pala makipag-partner tayo sa Ingmaya Pabalita. Gawa tayo ng episode. Ingmaya Pabalita meets Kwentuhang Katoliko. Oo. So, Next nagka-idea season. tayo kay Father Manny Contreras. No? Oo. Mm-mm. Oh, break muna tayo. Taste and see the goodness of the Lord. Taste and see the goodness of the Lord. My soul glories in Yahweh. Let the humble hear and rejoice. Proclaim the greatness of Yahweh, and together extol His name. Taste and see the goodness of the Lord. I seek Him and He answers. He frees me from my fears. Every face turned to Him grows brighter and is never ever ashamed. Taste and see the goodness of the Lord. A cry goes up from the poor man. Yahweh hears and eases his pain. His angels settle around them who fear Him, and He keeps them safe. Taste and see the goodness of the Lord. Taste and see the goodness of the Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko, dito pa rin sa 91.9 Right FM. Ang ikli ng oras. Oo nga, bilis. Dinaanan lang natin kung sino yung mga naging guests natin eh. Patapos na kagad tayo.
Tsaka syempre, yung pagpapatugtog natin ng ating mga paboritong awit, iilan pa lang naman yan eh. Pero yun nga, yung mga susunod nating episodes, ano kaya yung magandang pwedeng gawin natin? Oo nga, no? Season Hindi ko 2 maisip. na eh. Sa season 2, ano kaya? Abangan na lang natin kung ano yung magiging... Ikaw talaga, abangan daw eh. Siya rin yung kasama sa gagawa. Pakieme pa eh. Yung mga ano, Itutuloy lang natin yung mga tagapakinig natin. Pwede Oo. natin gamitin yung mga manual sa pagtuturo ng katekismo. Pwede din yung tuloy lang natin yung sa UCAT, di Opo. ba? Youth Catechism. So pag Wow. pag nagtataka yung ating mga listeners, ano ba itong mga pinag-uusapan nila ng mga UCAT at mga manual na to? Yan po ang mga ginagamit ng ating mga katekista sa pagtuturo. Actually, yung mga pinakikinggan po ninyong kwentuhan natin, batay po doon. Tsaka ang gusto sana maintindihan natin na yun pag sinabing katekista ka, hindi lang yun, walang alam kundi ituro lang yun basic prayers na Our Father, Hail Mary, Glory be, ganon. No. Meron silang sinusundan talagang mga manuals na kung ano bang turo ng simbahan natin na dapat alam ng mga bata. At saka dapat mabago yung pananaw ng mga katekista natin. Yun nga, kagaya ng sinabi mo. Kasi kapag napako na dun sa basic prayers, ayaw na nilang mag-open dun sa panibagong pwede naman nilang ma-adapt at sila rin mismo matututo para maibahagi nila sa mga bata. Teka, diba? kakat ko muna mga sisters. Yes. Ibig sabihin, yung ating mga katekista ay may aabangan pa dito sa ating. Oo, marami pa. Marami. Through God's grace and blessing. At huwag po kayong mag-alala, kwentuhan method pa rin. Diba? Kaya kasi, di ba, may kasabihan tayo, you cannot give what you do not have. So, kahit yung chismis lang namin dito, kwentuhan. Ayan. Okay. Nako, tapusin na po natin sa isang dasal ang ating programa. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Magpaalam na po tayo mga sisters. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Ito po si Sister Shirley. God bless you and keep you. Sister Tess David po, ang inyong kakwentuhan sa ere. God bless us all. Sa ngalan po ng Archdiocese of San Fernando Commission on Catechesis, ito po si Karen, nagpapasalamat sa inyong lahat sa pakikibahagi ngayong araw.